Honor, with your permission. Ipaliwanag ko po, Your Honor. Ito pong procurement po na to, dumaan po ito sa regular pong proseso ng under Republic Act 9184. At katulad po ng iba pong procurement po ng Philippine Ports Authority, Your Honor, whether infrastructure po or goods po or equipment, hindi po tayo nagbabayad ng advance payment. Sir, ang pinag-uusapan dito, sobrang overpricing, immoral na ito. Iskandaloso na masyado to. Ito, 191 units ang kontrata sa Boston Homes for the amount of 168 million. I-divide mo yung 168 million sa 191, magkano yan? Your Honor, yun po kasing, yung pong kung 168 million po yan, at i-verify ko po, over 190, yung pong 191 units po, Your Honor, yun po yung actual na camera. Pero hindi lamang po kasi po, Your Honor, yung camera, meron po kasi itong sistema, meron po itong servers na kasama. Hindi lamang po yung ordinaryong camera po na ano. So, ang binabayaran po natin po dito, Your Honor, kasama po yung camera, yun pong, ito po kasi over internet. Sa PNP is 135,000. Medyo nahiya pa nga yung PNP noon. Pumunta sa akin si General Torre, question ko. Ang dami niya explanation, just like what you're explaining now, 135. Pero sa inyo, 879. Grabe naman. Sana nilubos-lubos nyo na lang, ginawa nyo lang sigurong 1 million. Pero, at second thought, meron. Now, nung August, kasi yan October 20, 2022. Noong August 19, 2021, bumili ulit kayo ng 164 units dito pa rin sa Boston Homes na ang kapital lamang nito ay 10 million in the amount of 168,680,000. Yan na yan. 1 million pumapatak bawat isang unit. 10 million lamang paid up capital nitong kumpanya at binigyan nyo ng ganitong kalaking kontrata at napaka-iskandalosong amount to. Your Honor, sa proseso po kasi ng procurement po ng PPA, katulad po ng ibang ahensya, bago po kami mag-budget, gumagawa po yan ng canvas po, ano. Nagtatanong po yan Okay, gumagawa kayo ng canvas. Pero dapat nag-inspect kayo ng mga kumpanyang bibigyan nyo ng kontrata. Tama, due diligence. In short, did you do that? Kasi if you did that, then you would have found out na itong kumpanya na pinagkatiwalaan nyo ng daan-daang milyong pisong halaga ng pera ng gobyerno ay isang apartment lamang nag-opisina. At ang paid up capital lamang ay 10 million. Your Honor, sa proseso po kasi ng procurement, ano po ito una ipaliwanag ko po ano. Ito po, bago po tayo nagbayad dito, na deliver na muna po lahat ng equipment. Hindi po tayo, at umaandar po, hindi po tayo nagbibigay po ng advance payment. So, sigurado po ang pamahalaan na bago po tayo nagbayad, nasa atin na po yung equipment at umaandar na po. Ngayon po, yung pong kung yun Sir, I'm not talking about kung umaandar na o hindi bago na bayaran ay na-deliver na, etc. Yung bang una, hindi kayo gumawa ng pag-check sa background ng company na binigyan nyo ng pagkalaki-laking kontrata. Number one yun. Kasi kung nag-check kayo, malalaman nyo na hindi karapat-dapat bigyan ng kontrata to. Kami nag-check kami, pinuntahan namin, apartment, ang address niya, ng kumpanya. Your Honor, thank you po. Pero ano po kasi, sa proseso po kasi ng pag-bidding po natin, na ayon din po sa... Sir, bago kayo magpa-bid, dapat chinecheck yung company, di ba? Di ba magsasubmit ng mga ng proposal ang mga kumpanya para sa bidding. Di ba dapat malang iniimbestigahan nyo sino ba itong mga kumpanya na bibid sa amin? You should have done at least some research. If you did that, then this would have not been qualified kasi malalaman din nyo na ito ay na-flag down na ng COA na nagbenta ng defective equipment sa EMB. Your Honor, maraming salamat po doon sa suggestion. Moving forward po, we will take that into consideration and isasama po natin sa proseso po natin. Pero kasi po, sa pagkakataon po yan, Your Honor, nung pre-procure po yan,
tayo po ay sumusunod lamang po doon sa requirements po sa 9184 at sinisigurado naman po natin